Mga kapatid, basahin po natin ang Deuteronomio chapter 14 verse 1 up to 29. Kayo'y mga anak ng Panginoon ng Diyos. Huwag kayong magkukudlit ni magpapakalbo sa pagitan ng inyong mga mata nang dahil sa patay, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Ito ang mga hayop na inyong makakain, ang baka, ang tupa at ang kambing, ang malaking usa at ang maliit na usa, at ang lalaking usa at ang mabangis na kambing, at ang pigargo, at ang antelope, at ang gamoza, at bawat hayop na may ahati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamilyo at ang libre, at ang kuniho, sapagkat sila ay ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig. Anong may mga kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin, marumi nga ito sa inyo. Sa lahat ng ibong malinis ay makakain kayo. Ngunit ang mga ito'y hindi ninyo makakain, ang agila, at ang agilang dumudurog ng mga buto, at ang agilang dagat, at ang ekso, at ang halkon, at ang lawin, ayon sa kanyang pagkalawin, at lahat na uwak ayon sa kanilang pagkauwak, at ang avestrus, at ang chutacabras, at ang rebyuta, at ang lawin, ayon sa kanyang pagkalawin, ang munting kuwago, at ang malaking kuwago, at ang kuwagong tilang may sungay, at ang pilikano, at ang buwetre, at ang sumurmuho, at ang sigwena, at ang tagak, ayon sa kanilang pagkatagak, at ang abubila, at ang kabag-kabag, at lahat na may pakpak na umuusad ay marumi sa inyo. Hindi kakanin sa lahat ng ibong malinis ay kayo'y makakain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na namatay sa sarili, iyong maibibigay sa tagaibang bayang nasa loob ng inyong mga pintuang daan upang kanyang kanin, o iyong maipagbibili sa tagaibang bayan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang guyang kambing sa gatas ng kanyang ina. Iyong ang pagsasampuing bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa iyong bukid. At iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin na patatahanan sa kanyang pangalan. Ang ikasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak, at ng iyong langis, at ang mga panganay sa iyong bakahan, at sa iyong kawan upang mag-aral kang matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. At kung ang daan ay totoong mahaba sa ganang iyo, na ano pat hindi mo madadala, sapagkat totoong malayo sa iyo ang dako na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kanyang pangalan, sapagkat ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Diyos, ay iyong ang sasalapiin, at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay, at paroroon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. At iyong gugulin ang salapi sa anumang nasain mo sa mga baka, o sa mga tupa, o sa alak, o sa matapang na inumin, o sa anumang nasain ng inyong kaluluwa, at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay magagalak, ikaw at ang iyong sangbahayan, at ang Levita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan
ay huwag mong pababayaan sapagkat siya ay walang bahagi ni mana na kasama mo. Sa katapusan ng bawat 3 taon ay iyong kukunin ang buong ika-10 bahagi ng iyong bunga ng taong yaon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga pintuang daan. At ang Levita sapagkat siya ay walang bahagi ni mana na kasama mo, at ang taga-ibang bayan at ang ulela at ang babaeng bao na nasa loob ng iyong mga pintuang daan ay magsisiparoon at magsisikain at mga bubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay sa iyong ginagawa. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen.